1, ang ginagawa namin dito, sinisift namin yung lahat ng mga buhangin na kukuha ni Jimmy mula dun sa ilalim. Pinapadaan namin dito. Tapos makikita ninyo, yung mga malalaking bato maiiwan dito sa taas. Tapos yung mga fine na buhangin mapupunta dito sa ilalim. Dito sa ilalim, may nilagay silang mga, ito yung bark ng saging. Kasi may grooves siya na maliliit, para siyang natural sifter. Diyan sa loob, doon sisiksik yung mga ginto, yung mga gold dust. Kapag fine na yung lupa, doon siya ilalagay, doon sa pabirik. Para pwede na silang mag-gold panning. Ate, may nakuha ka na dyan? Ayan! Meron ako nakikita! Ay, bongga to! Marami. Meron! Ito marami! Ang trabaho ng isa, trabaho ng lahat. Tulad ng maraming backyard industries, ang compressor mining ay trabaho ng buong pamilya. Habang sumisisid sa ilalim ng hukay si tatay, pinatitibay naman ng iba niyang anak ang pader ng balon. May isang tagaangat ng nahukay na buhangin. May tagapala. May tagasala. At may tagasuri kung gaano na karaming ginto ang nakukuha nila. Wala ni isa sa mga anak ni Mang Agapito ang nakatuntong ng high school. Maaga kasi silang namulat sa pagtatrabaho. Paano ba malalaman? Grade 3 lang si Jimmy nang magsimula siyang sumisid ng ginto. Nung una, para lang may pambaon siya sa eskwelahan. Pero nang lumaon, pinalitan na nito ang edukasyon. Ba't hindi mo pinagpatuloy yung pag-aaral? Basta po, mahirap ng panganay. Panganay po ako. Kaya? Nag-asikaso po ako sa mga kapatid ko. Yung po nag-eskwela, sabi ko, sila na lang magpatuloy ng pag-aaral. Saka titigil na. Hindi naman rin darang hilig. Hilig rin sa kaburan. Mahirap ang nagkakabud. So ayaw mo sana? Ayaw ko sana. Ako gusto rin nila eh. So ito pwede ko na tanggalin to, di ba? Anong gagawin ko na? So pwede ko nang... okay. Sa isang sulok ng ilog, nakita ko ang isang bata. Si Jonel, grade 6, isa sa mga nakababatang kapatid ni Jimmy. Sa liit ng kanyang katawan at inosenteng ngiti, parang nakita kong muli ang batang Jimmy na nakilala ko 13 taon na ang nakakalipas. Pero kung ang kanyang kuya Jimmy tinanggap na ang kapalaran sa pagmimina, Ano itong ginagawa ko? si Jonel nais nang kumawala sa putikan. Wala na bang makuhang ginto? Dalang na po ang pabuli. Madalang na. po diyang balon. Bakit madalang na? Tagal na po itong sinabon. Matagal nang kinabod. 8 taong gulang lamang si Jonel nang magsimula siyang magtrabaho. Bagamat nakakapagod ang pagkakabon, pilit na pinagsasabay ng bata ang pag-aaral at pagmimina. Nag-eskwela na po ako sa doon. Nag-i-eskwela ka na. Pag Sabado-Linggo, Nagkakabid po ako. nagkakabod ka. Bakit mo ginagawa yun? Baon. Ang baon sa eskwela. Wala po. Magkano kinikita mo? Isang po, 50. Yun na yung pambaon mo sa school. Para sa... Hanggang Bernes po. Ba't hindi ka nalang humingi kay tatay ng pera? Pang ano po, konsumo po yung trabaho ni tatay. Pang bili ng bigas. Ano ang
3 beses nang umulit ng grade 1 si Jonel. Ilang beses siyang bumagsak, hindi dahil mahina ang kanyang ulo, kung hindi dahil sa kanyang trabaho. Pag wala pong kakainin pag umaga, Ano gagawin mo? hindi po ako pumapasok. Oh, sa 2010 na pala to eh. Kaya naman nang makatapos siya ng grade 6 kamakailan, isa lang ang naisip ni Jonel. Sa wakas, makakaahon na rin siya sa putikan. Mahirap na po ang pagkakabod. Ubus na po ang lupa. Walang kasiguruhan kung may pagpapatuloy ni Jonel ang kanyang pag-aaral. Isa lang ang sigurado ngayon, kailangan niyang lumusong para sa pangarap na pag-ahon. Kinabahan ako nang lumusong sa lusak si Jonel. Sa liit ng kanyang katawan, kayanin-kaya niya ang putik sa ilalim? Pero makalipas ang ilang minuto, umahon din ang bata. Pagod na pagod. Gaano nga ba kahirap ang sumisid sa ganitong putik? Oh my God, ang lalim. Bihasa akong lumangoy at sumisid, kaya inisip kong kakayanin ko ito. Pero